Pag ma-involve yung pangalan nyo after this, nag-usap tayo, papatayin ko kayo. Ha? Sobra yung ginagawa. Ayaw na ayaw ko yung pulis kasama sa droga. Andito tayo para magserbisyo, hindi para mangulikta ng pera sa droga. 32, 15 ang opisyal kung saan senior superintendent ang pinakamataas na ranggo. 16 ang police non-commissioned officer at isa ang retired. Kinumpirma ng Internal Affairs Service na inalis na ang mga ito sa pwesto at inirekomenda na rin alisan ng service firearms. We have recommended that they will be assigned to the holding unit of the Philippine National Police. Sa administrative, this is grave misconduct. Ano? Okay. And then ang punishment dyan is, can be up to dismissal from the service. Okay. So, Sa criminal? Sa criminal, violation ng anti-illegal drugs law. Sinabi din na mga ito ay sumalang din sa drug test. Sinabi naman ni CIDG Director Police Chief Superintendent Ruel Ubusan na pauuwiin matapos kuna ng judicial affidavit ang may 27 local officials. To conduct investigation, a thorough investigation for them to relate all things, all other circumstances, everything that they know about the illicit drug trade. Lahat naman ng mga sumerender na LGU officials itinangging sangkot sila sa operasyon na ipinagbabawal na gamot sa kanilang nasasakupan. Kabilang na nga dyan ang shooting body ni Chief PNP na si Vice Mayor Otto Montawal. Sir, kilala mong pagkatao ko. Kilala mong pagkatao ko. Mag-best friend tayo mula't simula. Alam nyo, yung parang saglit na yung dami ng panahon na inipon namin para mapangalagaan itong pangalan namin, sa isang saglit lang, parang nawala. Yung future ng aking mga anak. Nabasa ni President Rodrigo Duterte yung pangalan ko, no, mistaken, no, yun pala yung kapatid ko. Masakit sa damdamin ko yung nangyari, no. Pakakawala ng PNP ang number 2 drug lord ng Central Visayas na si Franz Sabalones na binitbit ng kanyang kapatid na Vice Mayor upang sumuko. Ayon pa kay PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa, ka-level ni Sabalones ang drug lord na si Jaguar Diaz at pareho silang kay Peter ko kumukuha ng 10 hanggang 50 kilo buwan-buwan ng supply ng shabu sa loob ng New Bilibid Prison at saka dinidistribute sa Cebu. 200,000 piso ang protection money na ibinibigay ni Sabalones sa isang police colonel sa Cebu. Kanina June ay nadagdagan pa ng 4 ang mga humarap sa CIDG at kinabibilangan nga yan ng 3 jail officer at isang ex-marine. Dagdag ni General De La Rosa, seryoso siya sa kampanya laban sa illegal na droga at hindi siya titigil kahit na ikamatay pa niya ito. Balik sa iyo, June. Lea, gaano pa kadami yung mga police at LGU officials na magre-report kay General Bato De La Rosa? Nakarami pa yan, June, no? Dahil mahigit nga yan sa 150 na pinangalanan ni President Duterte at ngayon ay nasa 32 pulis at 31 LGU pa lamang, kabilang nga dyan yung mga jail officer at sundalo ang nagtungo dito. So kung susumahin natin, napakarami pa at tuloy-tuloy ang pagdating hanggat may opisina. Hanggang ngayon ay nandun pa yung ilang mga mayors at isinasala nga ng CIDG sa... Inalis na sa pwesto ng Philippine National Police ang 75 pulis na pinangalanan ni President Rodrigo Duterte na sangkot umano sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Mula sa Camp Crame, ito ang balita ni Lea Ilagan, live. Lea, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, June. Hindi na nga napigilan ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato De La Rosa ang galit nang makaharap ang 32 sa 75 pulis na pinangalanan ni President Rodrigo Duterte na sangkot umano sa illegal na droga. This, kung ma-implicate pa yung pangalan nyo, papatayin ko kayo. Ha? Papatayin ko kayo. Hindi ako ngingiming sabihin yan. Pag ma-involve yung pangalan nyo after this, nag-usap tayo, papatayin ko kayo. Ha? Sobra yung ginagawa. Ayaw na ayaw ko yung pulis kasama sa droga. Andito tayo para magserbisyo, hindi para mangulikta ng pera sa droga.
32, 15 ang opisyal kung saan senior superintendent ang pinakamataas na ranggo. 16 ang police non-commissioned officer at isa ang retired. Kinumpirma ng Internal Affairs Service na inalis na ang mga ito sa pwesto at inirekomenda na rin alisan ng service firearms. We have recommended that they will be assigned to the holding unit of the Philippine National Police. So obviously, this is grave misconduct. Ano? Okay. And then ang punishment dyan is can be up to dismissal from the service. Okay. Ano, Sa criminal. Sa criminal, violation ng anti-illegal drugs law. Sinabi din ng mga ito ay sumalang din sa drug test. Sinabi naman ni CIDG Director Police Chief Superintendent Ruel Ubusan na pauuwiin matapos kuna ng judicial affidavit ang may 27 local officials. To conduct investigation, a thorough investigation for them to relate all things, all other circumstances, everything that they know about the illicit drug trade. Lahat naman ng mga sumerender na LGU officials itinangging sangkot sila sa operasyon na ipinagbabawal na gamot sa kanilang nasasakupan. Kabilang na nga dyan ang shooting body ni Chief PNP na si Vice Mayor Otto Montawal. Sir, kilala mong pagkatao ko. Kilala mong pagkatao ko. Mag-best friend tayo mula't simula. Alam nyo, yung parang saglit na yung dami ng panahon na inipon namin para mapangalagaan itong pangalan namin sa isang saglit lang, parang nawala. Yung future ng aking mga anak. Nabasa ni President Rodrigo Duterte yung pangalan ko, no, mistaken, no, yun pala yung kapatid ko. Masakit sa damdamin ko yung nangyari, no. Pakakawala ng PNP ang number 2 drug lord ng Central Visayas na si Franz Sabalones na binitbit ng kanyang kapatid na Vice Mayor upang sumuko. Ayon pa kay PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa, ka-level ni Sabalones ang drug lord na si Jaguar Diaz at pareho silang kay Peter Co kumukuha ng 10 hanggang 50 kilo buwan-buwan ng supply ng shabu sa loob ng New Bilibid Prison at saka dinidistribute sa Cebu. 200,000 piso ang protection money na ibinibigay ni Sabalones sa isang police colonel sa Cebu. Kanina June ay nadagdagan pa ng 4 ang mga humarap sa CIDG at kinabibilangan nga yan ng 3 jail officer at isang ex-marine. Dagdag ni General De La Rosa, seryoso siya sa kampanya laban sa illegal na droga at hindi siya titigil kahit na ikamatay pa niya ito. Balik sa iyo, June. Lea, gaano pa kadami yung mga police at LGU officials na magre-report kay General Bato De La Rosa? Nakarami pa yan, June, no? Dahil mahigit nga yan sa 150 na pinangalanan ni President Duterte at ngayon ay nasa 32 pulis at 31 LGU pa lamang, kabilang nga dyan yung mga jail officer at sundalo ang nagtungo dito. So kung susumahin natin, napakarami pa at tuloy-tuloy ang pagdating hanggat may opisina. Hanggang ngayon ay nandun pa yung ilang mga mayors at isinasala nga ng CIDG sa questioning itong mga mayor na ito, kabilang nga dyan yung iba pang mga sundalo at jail officer na dumating kanina. So noong Friday, inabot ito ng hanggang alas 10 ng gabi. So hanggang mamayang gabi, inaasahan natin na magdidire-diretso pa ang pagdating nito mga pinangalanan ni President Duterte na umunay sangkot sa operasyon ng illegal na droga sa bansa. Maraming salamat, Lea Ilagan, nag-uulat mula sa Camp Crame.